Hallelujah mga kapatid. So magandang hapon po sa lahat. Kamusta po kayo? Ito muli ang inyong lingkod, si Brother Jonathan. Hallelujah. So mga kapatid, medyo natagalan din ako bago nakapag-live dahil simula umaga pa lang ay pine-prepare ko na po ang topic na ito mga kapatid, dahil medyo may kahabaan po kasi ang topic na ito patungkol kay Ashur na konektado sa Assyrian Empire mga kapatid. So maraming basis na na-mention ang Assyrian Empire sa Biblia, especially po sa Old Testament. So umabot po ng 130 o 150 times. Gawa nga ng nire-research ko po mga kapatid dito sa internet itong patungkol sa Assyrian Empire. So ito po, Assyria is mentioned 130 times in 119 verses. So napakarami mga kapatid, at hindi natin kayang isa-isahin sa buong isang araw mga kapatid. Hallelujah. Nataon lang po kasi na wala akong pasok ngayon, kaya sinikap ko po na pag-aralan itong Assyrian Empire. So dito po ako nag-focus ngayon sa Bible gawa nga ng maraming basis po na nasakop itong Israel nitong Assyrian Empire mga kapatid. Parang kung i-analyze nyo po, parang yan yung unang empire na sumakop sa Israel na mababasa natin sa First Kings and Second Kings mga kapatid. Hallelujah. Sa Second Kings, panahon na ng mga na mga hari na kung saan nagpatuloy ang salinlahi ng mga hari ng Israel at Judah mga kapatid. Hallelujah. At isa sa mga nakaranas na mga hagupit nitong Assyrian Empire ay si Haring Ahaz. So before tayo mag-start, magsisend muna ako na tayo ng mga manonood mga kapatid. So invite natin yung iba sa ating live. Yung iba kahit hindi ko naman i-invite, manonood naman sila. So ayan, sino pa ba? Marami pang manonood Hallelujah mga kapatid. At nawa sa mga nandito na pakitulungan ako ma-share. So Table of Nation pa rin po ang ating topic mga kapatid. So pinag-aaralan natin ng Table of Nation dahil ito po ay may kinalaman sa nangyayari pa rin sa ating panahon. Hallelujah. So kung ano yung nangyayari noon, mauulit lang po talaga at walang bago mga kapatid. Kaya kailangan talaga nating basahin pa rin ang Old Testament. Hallelujah. At sinisikap ko po talaga na pag-aralan ito dahil ito po'y patungo sa ating
ano ngayon, yung mga kaganapan sa ating panahon ngayon, may kinalaman yung mga nangyari sa sa past. Kasi hindi naman tayo makakarating dito sa ating present kung wala yung past eh. Kaya nga sa school pinag-aaralan pa rin ng history. Kasi yan yung daan eh tungo sa ating hinaharap. Sino pa ba ang ating i-invite? Kung may send to meaning nga lang eh, para isahan na lang eh. Pero dahil wala pang nanonood, sige. Hallelujah. Hallelujah mga kapatid. Assyrian Empire ang ating pag-aaralan. So before yan, update muna tayo. Mga kapatid. Hallelujah. So ito po yung tariff war na nangyayari ngayon. Yung tariff war na unang dineclare ng netong US, mga kapatid. Nangyari na pala noong unang panahon pa, 1828. So hindi ko kilala kung sino ito at kung sila ba'y mga presidente noon. Hindi ko masyadong na research yan, mga kapatid, kung sino nagsagawa ng mga tariff war noon. Hallelujah. Baka next na lang natin i-research yan. Hallelujah. So may kasaysayan pala ang tariff war na isinagawa ngayon ni President Donald Trump ng Amerika, mga kapatid. Hallelujah. At may pattern po siya. 100 years ang pagitan bago po magkaroon muli ng tariff war, mga kapatid. Talaga pong sinasadya po talaga nila, mga kapatid. Ang sabi dito, we've done this mass tariff thing 3 times in American history. Ayan, noong 1828, 1930, at yung ngayon, sa katauhan ni President Donald Trump, nangyari ulit ang history. All space about 100 years apart because everyone who remembers the last one needs to be dead for the next one to happen. The last two cause depression, this one will totally make us rich. Ayan, mga kapatid. So paraan po nila yan para magsiklab ang susunod na digmaan. Yan ang una nilang weapon na ginagamit mga kapatid, no? Bago mag-trigger ang war. Hallelujah. May shinare po ako na video dito po, po yun sa PTV ba yun? Balita siya na ang taripa ay pinapataw yan na buwis sa mga imported na produkto na papasok sa isang bansa, mga kapatid. Gawa nga na ang bawat bansa ay nangangailangan ng mga raw materials, kasi hindi lahat ng pangangailangan nila meron sila, kaya sila nag-i-import, mga kapatid. Noon pa nangyayari yung mga kalakalan na yan, noong unang panahon pa, mga kapatid. Hallelujah. Noong unang panahon nga palitan pa lang nag-e-exchange lang sila ng mga nila, kung anong produkto meron sila. Wala pang pera noon.
mga kapatid, according po sa history. Yung mga pinag-aralan po sa school, yung katulad ng mga trade ng mga spices, yeah, o kung anong produkto ang ipapalit nila sa kung ano yung kailangan nilang produkto, yun yung nila, iti-trade nila sa sa bansa na nila, katransaksyon nila, mga kapatid, no? Magpapalitan sila. Halimbawa, itong US ay kailangan ng ng mga metal, no? Tapos itong China kailangan ng kung ano, ng halimbawa mga rubber. So yun yung iti-trade nila. Wala pang noon. Ano lang ito, example lang. Kumbaga wala pang pera nung panahon na yon. Kaya mga muna, mga goods muna na product ang ipapalit nila, no? So ayan din ang isa sa mga ginagamit na weapon ng ibang bansa, ginagamit na armas, dahil nga po bawat bansa ay may mga matitinding pangangailangan sa raw material. Halimbawa na lang sa langis, may mga tariff din dyan sa langis. Yung mga bansa na hindi kayang mag-produce ng langis, aasa doon sa bansa na mayaman sa resources pagdating sa langis. So yung langis din, ginagamit na din yung weapon dahil nga karamihan sa mga bansa ay umaasa lang sa iisang source. Nandyan na kapag may mga digmaan, nagtataas din ang presyo ng langis. Ang langis ginagamit po para ma-travel yung mga pagkain na isusupply sa market, no? Isa rin yan sa dahilan kung bakit nagtataasan ang product and services. Hallelujah. Nagpapatong sila ng mataas na na presyo diyan dahil namumuhunan din sila ng gasolina. So domino effect po 'yan, mga kapatid. Kaya mabilis ang pagtaas ng inflation ngayon dahil sa ginagawa nilang 'yan. Kontrolado po talaga lahat ng mga supplies, mga kapatid. Kaya yung pera natin ngayon, yung sahod natin sa buong maghapon, hindi na po sumasapat. Hallelujah. Kasi ang nangyayari ngayon, domino effect na maging sa ating bansa. Lumalala ang inflation, mga kapatid. Ngayon nga po magtataas na naman ang Meralco. So isinisingit ko lang po ito dahil part po ito ng nangyayari sa ating panahon. Etong mga na ito, mga pagtaas. Ito na naman. 4 days ago na ito nakalipas. Meralco announce 0.7226 per kilowatt hours increase in April's electricity bill. This would be 13 pesos 127 something na yan for a typical household. Customers consuming 200 kilowatt will see a 145 adjustment
300 kilowatt with 216, and sa 400 kilowatt 288, and 500 kilowatt with 360. So ganyan na po kataas ang presyo ng kuryente, mga kapatid. Hallelujah, no? Mga kapatid, hindi ka talaga makakatipid niyan. Lalo na sa panahon ngayon na mainit ang panahon, ang electric fan mo nagdodoble kasi nga mainit. Hallelujah. Ano? Mga kapatid, yung isang electric fan mo hindi sapat para punan ang init mo sa katawan, no? Hallelujah. Mga kapatid, so tinataon na nila na magtaas lalo pagka in demand ang paggamit ng kuryente. At pwede din na kulangin sila sa supply niyan. Sasabihin nila kukulangin, tapos may mga ikakatwiran na naman sila na sira ang generator, ganyan. So ano talaga yan, control talaga maging yung ating mga at tayo ang magsasuffer, mga kapatid. At sabi pa po sa iba kong mga nakuwang mga report, sabi dyan, eto'y na ko lang na kuha ko lang. Sabi dito, ang ibig sabihin daw ng government, deprived from the Latin word governer, meaning to control, and yung Latin naman ng Latin noun means mentis, meaning mind. So pag pinagsama mo ang government, which is to control minds, ganyan pala ang ibig sabihin niyan. Hindi ako nagsabi nito, mga kapatid. Hallelujah. May nakuha lang akong source. Hallelujah. At tingin ko naman, ito'y may malapit sa katotohanan, mga kapatid. Yan pala ang ibig sabihin niyan. Bagamat hindi ko sinasabi na lahat ng nasa ay tiwali. May mga matitino pa rin naman dyan sa government, no? Yung iba kasi noon pa man ay traditional politics or trapo, no? Kaya naghihirap ang bansang Pilipinas kasi pag upo nila ay hindi nila tinutupad ang kanilang mga pangako, ang kanilang mga plataforma. Sasabihin nila na ang bigas ay magiging 20 pesos. Hindi naman nangyari ngayon, mga kapatid. Yan ang sabi ng Pangulo nung siya'y tumatakbo pa. Pabababain niya sa 20 pesos ang bigas, pero hindi nangyari. Umasa lang din ang tao. Siyempre, ang tao kaya nga binoto dahil umaasa sila na mangyayari yon. Kahit natingin natin malabo talaga sa katotohanan na maging 20 pesos ang bigas. Kung meron man silang ibebenta na 20 pesos per kilo, hindi naman nagtatagal. Sa umpisa lang, mga kapatid. Kasi hindi talaga nila control ang presyo ng bigas, no, sa market. Hindi nila control yan kasi may mga cartel dyan. May mga negosyante na kumokontrol sa presyo ng bigas. Kasi yung mga negosyante bibilhin nila sa murang halaga
babaratin nila yung mga yung mga farmers, hindi nasusunod yung presyo na gusto ng mga farmers. Tapos ipapasa nila ng ipapasa, no, sa mga retailer, no? Papasa nila yan bago makarating sa market yan, ginto na ang presyo niyan, mga kapatid. Kaya hindi po mangyayari na maging 20 pesos. Kasi sa puhunan pa lang malaki na. Sa abono pa lang malaki na ang ginagastos ng mga mga namumuhunan diyan. Yeah. Wala naman silang ginagawa na magandang solusyon para kasi nga ang lahat ng nangyayari ngayon naka-align sa agenda ng New World Order. Sila gagawa sila ng mga problema, mga chaotic event bago sila maglatag ng mga solusyon. Parang mga nababasa lang natin yan sa mga Marvel Comics, mga kapatid. Hallelujah. Magkakaroon muna ng mga chaos bago ang peace. Kasi panahon yan ni Antichrist mga chaotic event muna. Hallelujah. Yung mga nababasa natin sa Biblia, sa Revelation, hindi ito po bago, mga kapatid, no? Maraming magbabago ngayon. Hallelujah. Paunti-unti nga lang na binabago, no? At isa pa ito, yung bago na naman na si Trump ay mag-introduce na naman ng bagong rate sa tariff pagdating sa semiconductor, no? Semiconductor industry. Ayan po. Panibagong na naman yan. Taas presyo na naman. Worldwide yan, apektado lahat. Kaya ito din ang nangyayari. Food prices soar to record levels as official warn of lasting impact. Hallelujah. Kinuha ko lang po kay End Time Headliners. So ina-update ko lang po. Tapos pa? Ito na naman yung mga yung mga latest event ngayon na inaagaw ang ating atensyon. No, yung mga isa si Katy Perry na sasakay sa rocket papuntang outer space. No? Ang tanong, may katotohanan ba yan na sila'y pumunta talaga sa outer space? Baka palabas lang, hindi natin alam. No, kasi deception yung nasa logo ng nyo, Baphomet, na talagang mga mga kademonyohan na naman ang ginagawa nila. Kasi nagbenta ng kaluluwa yan sa Diablo Diba? Yang ginagawa nila, humahatak lang sila ng views. No, kinukuha lang nila yung simpatya ng tao. No, namamangha yung tao sa gagawin nila. Diba? Sa kabila ng gagawa sila ng mga kung ano-anong mga kababalaghan, mga kapatid. Diba? So sinabi ni umano daw sila sa moon, ay sa sa outer space, nasa rocket sila. Diba? Na yung buhok nila ay parang zero gravity sila. Grabe. Kasi ang NASA deception po yan Yeah. Di natin alam ang mga nila Hindi natin nakikita yung mga kababalaghan na ginagawa nila. Tapos nakabalik daw sila kaagad.
no, ng ligtas. Baka mamaya inedit na naman nila yan sa CGI. Katulad ng mga napapanood nating mga videos na nag CGI lang sila. Kaya naman nilang gawin yan kasi palabas lang naman ang mga pinakikita nila, mga kapatid. Nag-aano lang sila, dideceive lang sila. Tapos ano pa ba, no? Yung mga sa dami nitong mga ano ko na i-screenshot ko, hindi ko lahat kayang i-ano Tapos ito pa, magkakaroon daw ng World First Space Hotel in set to launch in 2027. Diba? O sa mga mayayaman lang ang makaka-avail niyan. No, yung mga nagmamahal sa mundong ito, 'di ba? Kasi naniniwala daw sila na ang Earth magiging disaster na ang Earth, kaya ayan, nagla-launch sila ng mga ganyan. So wait lang, lang ako. Hallelujah. So nawa na i-share nyo na po ang ating live, mga kapatid. Hallelujah. At mag-i-start na po tayo sa ating sa salita ng Diyos na siyang ating pag-aaralan ngayon. So yung font ko medyo ano ba yun? Nawala. Hallelujah. So Assyrian Empire tayo, led by King Sennacherib. So ayan po mga kapatid, pag-uusapan natin ang Assyrian Empire muli. Kay Ashur pa rin tayo, Assur. So dito muna tayo sa Zechariah chapter 10. So magbukas po kayo ng inyong Biblia sa Zechariah chapter 10, verse 11, mga kapatid. Sabi dito,
tatawid sila sa dagat ng Ehipto. May yelo kayo? Meron, ay, di pa matigas eh. Kalahati pa lang. Tingnan ko. Tingnan niya. Kaya na ba? Tingnan ko muna eh. Patingin mo kung kaya na sila ng ganyan. Ito. Okay na daw ba ganito? 5 piraso daw. May plastic ka. Teka lang, te. So, wait lang. Ah, oo, mabentang yelo ngayon. Ay, mabutas. Wait lang. Ano ba? May tubig pa yung iba, te. Akin na yan. Yan. Okay na yan. Ilang piraso lang. May tubig pa yung iba. Ito pa, te. Wait lang. Kasi minsan wala tao dito eh. Pasok sila. Pero ngayon, marang pasok yata. Wala si Nining may pasok na. May pasok si Nining? Hmm. Ate! Yun. Wait lang. Ayan. Anda lang. Yun. Buti meron ka. Hindi lang. Okay. Salamat. Ayan. So wait lang po. Medyo naantala lang tayo. May bumili lang kasi ng yelo. So wait lang ah. Hallelujah. So mga kapatid, sana hindi nabasa yung aking ano. Saan na ba tayo? So balik po muli tayo sa topic natin.
Sabi dito sa Sicarias chapter 10 verse 11, tatawid sila sa dagat ng Ehipto at papayapain ko ang malaking alon nito. Aking tutuyuin ang ilog Nilo, ibabagsak ko ang Assyria na palalo, maging setro ng Ehipto'y tiyak na maglalaho. Ayan, yan ang sabi ng Panginoon sa Assyrian Empire, mga kapatid. Hallelujah. No, ibabagsak niya ang Assyria na palalo. Ano ba ang ibig sabihin ng palalo, mga kapatid? Ano? Which is hambog, mayabang, or ano siya, superior to others. Kasi itong Assyria, ano siya, sinasakop niya nga yung mga bansa, 'di ba? Na gusto niya mapasa ilalim niya sa kanyang kapangyarihan ang mga bansa, kaya siya naging imperyo, mga kapatid. At ang ibig sabihin din ng palalo, which is proud o mataas, no? Conceited, mapagpahalaga sa sarili. Arrogant, which is yung arrogante, ano? Hallelujah. No, arrogante siya. Haughty, mapagmataas, mapanghamak, mapagmalaki, no? Yun ang karakteristik nitong tinatawag na Assyrian Empire, mga kapatid. Yung Assyrian Empire, nire-represent siya ng king or monarchy, mga kapatid. Itong Assyrian Empire ay marami na itong history. Marami na siyang hari na namuno, ano, sa nagdaang panahon. Nandito nga po, ito, ipakita natin yung mga hari. So, isa-isayin lang natin, mga kapatid. List of Assyrian king. Ito nga si Ashur na Serpal the second. Naghari siya ng 883 to 859 BC. So ang ano po niyan, ang bilang po niyan pabawas ang bilang niya, mga kapatid. Ano, yung 883 to 859 BC. Ganon kasi noong unang panahon ang ano nila. So i-calculator natin. Medyo medyo mahina ng onti sa math. 883 minus 859. So 24 years na naghari itong si Ashur na Serpal the second, no? And then yung isa pa, idagdag ko lang yung isang ano natin. Shalmaneser the third, no? So ano ko na, hindi ko nababanggitin para hindi tayo tumagal yung approximate ng ano nila paghahari. Shamshid-Shedad the fifth, Adar-nirari the third, Shalmaneser the fourth, Asurdan the third, and then Ashur-nirari the fifth, Tiglat-Pileser the third. So nabanggit din po yan sa Biblia, si Tiglat-Pileser the third. Ano? Shalmaneser the fourth, Sargon the second. Ito si Sennacherib. Ayan ang isa sa malulupit na hari, si Sennacherib.
Banggitin na lang natin yung iba. Esarhaddon, Ashurbanipal, Shuri-Telani, Sinsharishkun, Ashur-Ubalit. Ayan po ang mga naging hari ng Assyria sa nagdaang panahon, na kapatid. So tingnan natin kung ilang taon naghari si Sennacherib. So dito tayo mag-focus kay Sennacherib, na kapatid. Hallelujah. So naghari siya mula 700 BC to 681. So 24 years din. Hallelujah, ang pagitan ng kanilang 24 years naghari. Ganyan din katagal ang kanilang term, no? Depende siguro kung buhay pa, no? Kasi ang monarchy, hanggat hindi namamatay ang hari, hindi siya po pwedeng palitan, no? Maliban na lang kung siya'y mamatay sa digmaan or sa anuman. Kung siya may mamatay dahil pinarusahan siya ng Diyos, so mas mapapaaga ang kanyang buhay, no? So anuin pa natin yung iba. Mamaya tayo babalik dyan, mga kapatid. At ang ibig sabihin din ng pagiging palalo ay imperious, makapangyarihan, dominante. Ayan. Ayan po ang ibig sabihin niyan, mga kapatid. At ang sabi po doon ng Panginoon, na babaliin ang setro o yung staff. Ibig symbolize as power yung staff, no? Signifies nun yung rulership, no? Authority, high places, and or elevated ground, no? Royal or imperial power, no? Can also refer to a literal high places such as mountain or peak. Yan, doon po hinalin tulad ang ibig sabihin ng setro or staff, na kapatid. At dahil nga sa kapalaluhan nitong Assyrian Empire, kaya siya itinakdang parusahan ng Diyos. Sabi dito sa sa Ezekiel chapter 31 verse 3 or 10 to 14. So wait, basahin ko muna. Ay 31 verse 3. Ang katulad mo ay sidar sa Lebanon, mayayabong ang sanga, malalago ang dahon. Ang taas mo'y walang katulad, ang dulo ng iyong sanga ay abot ulap. Ayan. And then yung 10 verse 10 to 14. Kaya't sinabi ng Panginoong Yahweh kung ano ang mangyayari sa punong kahoy na itong tumaas hanggang sa nakikipaghalikan sa mga ulap, ngunit habang tumataas nagiging palalo siya. Kaya naman ipasasakop ko siya sa isang makapangyarihang bansa upang maranasan niya ang pahirap na marapat sa kanya. Ibubuwal siya ng marahas na bansa, saka iiwanan. Mga sanga nito ay bali-baling babagsak sa mga bundok, kapatagan at tubigan. Mag-aalisan ang mga taong sumisilong sa kanya. Ang mga ibon ay hahapon sa puno nitong nakabuwal, at ang mga hayop na ilap ay lalakad sa mga sanga nitong nagahambalang.
Mangyayari ito upang kahit na ang punong kahoy na nasagana sa dilig ay hindi na makataas hanggang sa ulap. Silang lahat ay pababayaan kung mamamatay tulad ng tao. Sa gayon, lahat ay makakaranas ng kamatayan sa walang hanggang kalaliman, na kapatid. So, hinalin tulad ang Assyria sa punong sidar ng Lebanon, na ang nire-representa po ng punong Lebanon ay strength or growth, o yung paglago, paglaki, flourishing of the righteous, mga kapatid. So yung quality ng punong sidar ay matibay siya, mga kapatid. At maraming beses na itong ginamit noong unang panahon, itong punong sidar. Nandyan nga na yan ang kinukuha ni Haring Solomon sa pagtatayo ng kanyang palasyo. Ibig sabihin, gusto ni Haring Solomon na ang palasyo na itatayo sa kanya, o yung mga materyales na gagamitin, ay yung mga matitibay, mga kapatid. At mayabong ang puno nito, mga kapatid. Yan po ang nire-representa niya nitong punong sidar. Hallelujah. At itong Assyrian Empire, inihalin tulad siya ng Panginoon dito sa sidar, sa puno ng Lebanon, na malakas, di ba? At makapangyarihang bansa. Hallelujah, mga kapatid. Ngunit sa kabila no, na nirepresent siya ng Panginoon sa ganong klaseng puno, kahit anong ganda niya, kahit gaano siya kamakapangyarihan, ibabagsak pa rin siya ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. At yung next natin, Tinikan. Wait lang po. So sa Zephanias na lang po tayo. Zephanias chapter 2. Hallelujah. Zephanias chapter 2 verse 13 to 15. Sa kapangyarihan ni Yahweh, wawakasan ang Assyria. Ibabagsak niya ang Nineveh at ito'y matutulad sa isang disyerto. Maninirahan dito ang mga kawan at ang lahat ng uri ng mga hayop sa parang. Ang mga buwitre ay magpupugad sa mga sirang haligi at uruni ang mga kwagos sa may tapat ng bintana, gayon din ang mga uwak sa may pintuan, sapagkat malalantad ang mga kahoy na sidar. Verse 15. Ito ang mangyayari sa palalong lungsod na hindi nababahala at nagsasabing wala nang hihigit pa sa akin. Anong laking kasawian ang kanyang sinapit. Naging tirayan siya ng mababangis na hayop. Kukotyain siya at pandidirihan ng lahat ng magdaraan doon, mga kapatid. So matindi po magbigay ng mensahe ang Panginoon sa mga taong palalo, sa mga taong nagmamataas, sa mga taong nanlalait sa Panginoon, mga kapatid. So doon na po tayo dadako. Hallelujah. No?
So yung dawag po, ang ibig sabihin ng dawag ay matinik, no? Or yung tutubuan siya ng mga matitinik na halaman, no? Siyempre kapag ka matinik, 'di ba, hindi mo basta-basta madadaanan 'yan. No, masusugatan ka diyan, mga kapatid. Ano? Kapag ka punong-puno ng dawag ang ano niya, ang kanyang kaharian. Hallelujah. So dito na po tayo sa wait lang. Kay ano na tayo, Haring Sennacherib. So ang ano natin, ang ating aralin dito na tayo sa 2 Kings. 2 Kings chapter verse 37, and then yung next natin 2 Kings 19. So, hindi po natin babasahin yan lahat, mga kapatid. Kukuha lang tayo ng mga importanteng detail na siyang ating pag-aaralan ngayon. Kung gusto nyo po ay mali pala, mga kapatid. Basta sa 18 tayo, na mali lang ako ng type. Nabala na. 2 Kings chapter 18 verse 13. Sabi dito, kinubkob ni Haring Sennacherib ang Jerusalem. Sa verse 13, nang 14 na taon ng paghahari ni Ezekias, sinakop ni Sennacherib na hari ng Assyria ang mga lungsod ng Juda na napapaligiran ng pader. Kaya si Haring Ezekias ng Juda ay nagpadala ng ganitong mensahe kay Haring Sennacherib ng Assyria noon ay nasa Lachish. Nagkamali ako, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng hingin mo, huwag mo lang kaming sakupin. Dahil dito sila'y hininga ni Sennacherib ng 10,500 kilong pilak at 1,050 kilong ginto. Tinipon ni Ezekias ang lahat ng pilak sa templo at sa kabangyaman ng palasyo at ibinigay kay Sennacherib. Verse 16, pati ang mga gintong nakabalot sa mga pinto ng templo at sa mga poste sa pintuan ay tinuklap niya at ibinigay din sa hari ng Assyria. Mula sa Lachish, ang general, ang pinuno ng mga lingkod at mga pinuno ng mga tagapagbigay inumin sa hari kasama ang maraming kawal ay sinugo ni Haring Sennacherib kay Haring Ezekias sa Jerusalem. Pagdating dooy, umanay sila sa may daluyan ng tubig mula sa tangke sa itaas sa may daan papunta sa lugar na pinagtatrabahuan ng manggagawa ng tela. Nang ipatawag nila ang hari, dumating si Eliakim na anak ni Hilkias at tagapamahala sa palasyo, si Sebna na kalihim ng hari at si Joa na anak ni Asap at namahala sa pagtatago ng mga dokumento. Sinabi, verse 19, sinabi sa kanila ng isang opisyal ng Assyria,
Sabihin nyo kay Ezekias na ipinapatanong ng makapangyarihang hari ng Assyria kung ano ang kanyang ipinagmamalaki. Sabihin din ninyo sa kanya na ang digmaan ay hindi nakukuha sa salita. Sino ba ang kanyang inaasahan at naghimagsik siya laban sa makapangyarihang hari ng Assyria? Ang Ehipto ba na parang baling tungkod na kung hahawakan ay makakasakit? Verse 22, hindi rin niya maaasahan ang tulong ni Yahweh. Hindi ba't ipinagiba na niya ang mga altar nito? Hindi ba't sinabi niya sa mga taga-Juda na sa altar lamang na nasa Jerusalem dapat sumamba? Kung gusto niya, bibigyan ko pa siya ng 2,000 kabayo kung may sapat siyang tauhan na sasakay sa mga ito. Verse 24, kung sa mga karwahe at mga ngabayo ng Ehipto siya aasa, paano niya malalabanan kahit na ang pinaka mahinang kawal ng aming hari? Huwag niyang isiping hindi alam ni Yahweh na ako'y naparito upang wasakin ang Jerusalem. Siya pa nga ang may sabi sa akin na salakayin ko ito at wasakin. Supurihin ng Diyos na buhay sa pagkakabasa ng kanyang salita, mga kapatid. So diyan pa lang po, noong panahon ni Haring Ezekias, ay dumating yung araw na siya'y kinubkob nitong hari ng Syria na si Sennacherib. Kumbaga, yan yung ganti ng hari, ng sumunod na hari. Dahil ang ginawa ni Ezekias ay nag-aklas siya sa hari ng Assyria na sinundan ni Sennacherib. Mga kapatid, nung panahon na hindi pa siya nakaluklok, si Sennacherib ay nagrebelde itong Juda. Ano yan? Galay. Wala pa dito. Wala pa. Sige. Tuloy tayo. Mga kapatid, yan po ang nangyari, mga kapatid. At kaya sa takot ni Ezekias na sila'y sakupin muli nitong Assyria, nagbigay siya dito ng ng buwis na aabot ng 10,500 kilong pilak at 1,050 kilong ginto. Mga kapatid, baka sila'y alipinin muli, kaya niya ginawa yan. Kaya nagpadala ng mensahe etong si Haring Sennacherib diyan sa Juda, ng pagmamaliit, yung mensahe niya dahil sa ginawa na pag-aaklas ng Juda sa pamamahala nitong Assyria. Ano daw magagawa ng Diyos natin, mga kapatid? Ganyan siya manghamak. Hallelujah. Para niya bang sinasabi na walang magagawa ang Diyos laban sa Assyria? Tunay ba na walang magagawa ang Diyos laban sa Assyria? Hallelujah. Ang Assyria na pag-utusan lang ng Diyos na sakupin ang Israel, dahil nga ang Israel ay maraming beses na nagkasala sa kanya dahil sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Mga kapatid, binigyan lang ng leksyon ng Panginoon ang Israel, na ang Israel ma-realize niya kung ano yung mga kasamaang ginagawa niya. Maipaalala ng Diyos kung paano niya inaruga ang Israel, paano niya pinalaya sa Ehipto. Mga kapatid, yung pagdidisiplina na yon
ginagawa ng Diyos para tayo'y lumapit at magbalik loob sa Kanya. Ano? Marami kasing mga tao sa panahon ngayon mapagmalaki, mapag-alipusta, mapaghamak. Ano? Yeah. Yung mga pambubuli, hindi nawawala eh. Maging sa panahon natin, nandyan pa. Minamana ng mga kabataan, maski sa eskwelahan, ginagawa pa nila yung mga pangbubuli na yan, mga kapatid. Ano, hindi sila tumigil kakabuli sa mga ano nila, mga classmate nila. Yung inaakala nila yung mga mahihina. Diba? So, yung mga tatay-tahimik, yan ang inaano nila eh. No? So, gumagawa nga sila ng mga batas anti-bullying, pero hindi naman nila matutukan ang mga problema dyan. Kasi pagka ang teacher nakatalikod, doon umaano yung mga estudyante. Diba? Ganyan po ang nangyayari. Yung nangyari noon, ganun pa rin ngayon, mga kapatid. Ngunit kinakahabagan pa rin ng Diyos itong mga Israelita, yung mga inaapi, sa kabila ng sila'y nagkasala sa Panginoon. Diba? Kinakaawaan pa rin sila ng Diyos. Sige po, okay lang po. Replay nyo na lang po, Rosemary Albarico. Diba? Kinakaawaan pa rin sila ng Diyos. Kasi ang pangako ng Panginoon sa Israel ay tunay at totoo, na sila'y pasasaganahin muli ng Panginoon. Yung pangako niya kay Abraham, yan ang pinapanghawakan ng Diyos, kaya hindi niya tuluyang nililipol ang sangkatauhan. Pinapadalan lang niya ng mga digmaan, no, sa pamamagitan ng mga imperyo na ito. Pinapadalan ng Diyos ng digmaan ang Israel. Nang sila'y mabagbag ang damdamin nila na lumapit muli sa Panginoon, yan ang kanilang ginagawa, no? Kapag sila'y nasasadlak sa matinding problema, pagsubok, so, yan ang ginagawa nila. Nagbabalik loob sila sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, no? Grabe yung paninindak na ginawa. Sige, heart natin. Okay. Replay nyo na lang po, Rosemary Albarico. Pindot ko yung tawag. Hallelujah. Mga kapatid, so sabi nga, so hindi ko na po basahin ng buo yung verse na yun, mga kapatid, kasi sobrang haba, hindi tayo matatapos. So make it short lang, no, itong ating live. Siguraduhin ko na maging maiksi lang ito. Hallelujah. At dito na tayo sa last part, last verse. Sa 19, 2 Kings chapter 19 verse 1 to 7. Nang marinig ni Nang marinig ni Ezekias ang pinapasabi ni Haring Senakherib ng Assyria, pinunit niya ang kanyang kasuotan, nagsuot siya ng damit sako at pumasok sa templo. So ayan po ang ginawa ni ni Haring Ezekias. Diba?
Imbis na siya'y matakot kay Haring Sennacherib, mamoblema siya dyan o mag-isip ng mga hakbang, ng sarili niyang hakbang kung paano lalabanan si Haring Sennacherib. Lumapit siya sa Panginoon, namigati siya sa Panginoon dahil alam niya na hindi niya kakayanin ang pwersa ni Sennacherib. Kasi makapangyarihang hari yun mga kapatid. Hindi niya yun kaya ng sarili niyang lakas, sarili niyang talino. Instead na magtiwala siya sa sarili niyang kakayanan, diba, lumapit siya sa Panginoon. Yun sabi sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Trust to the Lord with all our hearts and do not lean by our own understanding. Mga kapatid, dumepende siya sa Diyos imbis na sa kanyang sarili. Imbis na magtiwala siya sa lakas ng mga sundalo niya, sa Panginoon siya lumapit, itong si Ezekias. At skip na lang natin, sabi dito sa verse 4, narinig sana ng Diyos mong si Yahweh ang lahat ng sinabi ng opisyal na sinugo ni Haring Sennacherib ng Assyria upang laitin ang Diyos na buhay. Parusahan nawa ni Yahweh na iyong Diyos ang mga lumalait sa kanya, kaya ipanalangin mo ang mga nalalabi pa sa bayan ng Diyos. Pagdating ng mga inutusan ng hari, sinabi ni Ezekias sa mga ito, sabihin nyo sa inyong hari na ipinapasabi ni Yahweh na huwag siyang matakot sa mga panlalait ng hari ng Assyria. Magpapadala si Yahweh ng masamang balita sa hari ng Assyria at ito'y ibabalik sa kanyang lupain at doon siya ipapapatay ni Yahweh. Kaya nga sabi sa Exodus chapter 14 verse 14 na si Yahweh ang gaganti. Yeah. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Yan ang sabi ng Panginoon, diba? Ang gusto niya, manampalataya tayo sa Kanya. Ibigay natin sa Panginoon kung anumang mga kabigatan natin sa buhay, diba? Anumang mga problema, gaano man yan kabigat, ibigay mo sa Panginoon. Kung may kaaway ka man na sa'yo'y nagbabanta ng masama, ipaubaya mo sa Panginoon at ang Diyos ang gaganti, mga kapatid. So ayan ang sinabi ng propeta Isaias, na huwag matakot. Yan ang sabi ng Panginoon. Ibabalik si Haring Sennacherib sa kanyang lupain at doon siya ipapapatay. Ika lang. Hallelujah mga kapatid, praise God. Tapos ano pa ba yung ating next verse? I-skip na lang natin mga kapatid. Hallelujah. Sabi doon sa sa 2 Kings chapter 19 verse 8 to 19, kasi mahaba ito, ko na lang, i-summarize ko na lang. Sa verse 10, dinidiscourage ng hari ng Assyria ang Judah na huwag tumawag sa Diyos dahil wala silang magagawa sa bagsik ng Assyria kapag ang Assyria ay sumalakay sa Judah. Kaya muling nanalangin si Haring Ezekias sa Diyos. Humingi muli ng pagliligtas sa Panginoon.
Kasi muling nagbanta ang hari ng Assyria. Diba? Kung ano-ano na namang mga pananakot ang ginagawa ng Assyria sa bayang Israel. Kaya nga yung last time na pinag-aralan natin na mahilig sa psychological warfare, terrorism ang Assyrian Empire. So tinatakot niya ang mga tao, no? So paano ang paraan niya tatakutin ang mga bansa na kanyang sasakupin? Nandyan yung mga bangkay na mga pinatay nila, i-display lang nila sa lansangan, i-display nila yung mga napatay nila o isasabit nila at ipapakita sa bansa, no, para ang bansa masira, ang hari ng isang bansa masiraan ng loob, no? Halimbawa, yung mga chop-chop na katawan, iaano nila, ihahandusay nila dyan para makita ng hari na ganyan ang gagawin sa kanila once na sila'y hindi sumuko o lumaban pa, once na sila'y maghibagsik pa. Psychological warfare po ang strategy nila para ang isang bansa makonquer nila, mga kapatid. Kaya ganun na lang po kung manalangin si Haring Ezekias sa Panginoon na napakaingatan sila na hindi sila muling maalipin, no, ng mapang-aping bansa na Assyria. O sa 2 Kings chapter 19 verse 37 naman, dito na ipinahayag ng Panginoon yung mensahe niya sa Assyria, no? Sa ganti na ibabalik ng Panginoon sa Assyria, no? Na ginawa niyang pang-aapi sa bayan niyang hinirang. Sabi dito sa verse 32 ng chapter 19. Ito naman ang sinasabi ni Yahweh tungkol sa hari ng Assyria. Hindi siya makakapasok sa lungsod na ito, ni makatudla kahit isang palaso. Hindi ito malulusob, ni mapapaligiran. Yan ang pangako ng Diyos sa Juda, no? Kahit maitudla o maihit yung harot, yung pana, no, na siyang tatama sa sa mga tawag dito, sa mga kawal ng Juda, hindi mangyayari. Ni kahit mapaligiran, hindi rin mangyayari, mga kapatid, no? At sumunod na verse, ipagtatanggol ko at ililigtas ang lungsod na ito, alang-alang sa aking karangalan at alang-alang sa aking pangako kay David na aking lingkod. So yun yung pinanghawakan ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Naka-stick ang Panginoon sa kanyang pangako. Hindi niya binabali ang pangako niya kahit gaano ito katagal. Verse 35, nang gabing iyon, pinasok ng anghel ni Yahweh ang kampo ng mga taga-Assyria at 185,000 kawal ang pinatay nito. Kinabukasan nang bumangon ang mga hindi napatay, nakita nilang naghambalang ang mga bangkay, no? Verse 36, kaya madaling umuwi sa Nineveh si Haring Sennacherib. So inunahan na ng Diyos na lipulin itong mga kawal, no, sa pamamagitan ng anghel ng Panginoon, no, pinagpapatay itong mga kawal ng Assyria bago nila isagawa ang masama nilang plano sa Juda. So ang Diyos na talaga ang gumanti sa panlalait, pang-aalipusta,
pagmamaliit na ginawa sa bayang Israel, mga kapatid. At sa verse 37, minsan nang si Sennacherib ay nanalangin sa templo ng Diyos niyang si Nisroch, pinatay siya sa pamamagitan ng tabak ng dalawa niyang anak na si Adramelech at Sarecer. Pagkatapos, nagtago ang mga ito sa lupain ng Ararat, at si Esarhaddon ang humalili sa kanyang amang si Haring Sennacherib. So ang ginamit ng Panginoon ang dalawang anak ni Sennacherib upang siya'y patayin habang nananalangin sa templo ng mga Diyos-Diyosan. Diba? Tunay ang salita ng Diyos na siyang mangyayari at magaganap, mga kapatid. Pag sinabi niya ang kanyang kahatulan, mangyayari ito. Parurusahan talaga ng Panginoon ang mga lumait sa kanyang pangalan, umalipusta. Hallelujah. Totoo yun na mangyayari yun, mga kapatid. Kahit murahin mo nga lang ang Diyos, matinding na yun, parusa na ang sasapitin mo. Di ko lang alam kung yung tao na nagmura sa akin nung ako'y nag-uumpisa pa lang mangaral, di ko alam kung buhay pa. Kasi minura ako nun. Minura niya ako, minura niya rin ang Diyos na aking pinaglilingkuran nung habang ako'y nangangaral sa jeep, hindi pa ako tapos mangaral. Diba? Inunahan niya na kagad ako ng mura. So nanahimik ako, imbis na magsalita ako, tumahimik ako. Pinaubaya ko na sa Panginoon yung nangyari sa akin nung panahon na yon, mga kapatid. Hallelujah. Nawa buhay pa siya. Nawa sana na-realize niya na mali ang kanyang ginawa sa kabila ng pagmumura na ginawa niya sa akin noon. Kasi mahirap na murahin natin ng Diyos. Ikaw din parurusahan ng Diyos kapag sinabihan mo ang Panginoon ng mga masasamang salita. Diba? Lait-laitin mo ang Diyos, mura-murahin mo. Kung ano-ano na nga na blasphemy ang ginagawa ng tao sa panahong ito, mga kapatid, na dyan na sila, sinakulo sila, na tumutugtog pa ng drum, yung mga kulto na nakasuot sila ng cone na nakaputi. Mga kulto yun sa ibang bansa, mga kapatid, mga blasphemy ang ginagawa nila. Kaya kinakailangan nila mag-ingat, mga kapatid, kung ayaw nilang parusahan sila ng Diyos sa ginagawa nila. Yung mga ginagawa ngayon ng ibang religion na nagpapapako sa cross, nagsisinakulo dyan, ayaw yan ng Diyos, na inaano mo, tuwing na lang, Semana Santa na lang, ipaparada mo yung tawag dito, magpaparada ka dyan na hinahampas-hampas mo sarili mo, sinasaktan mo. Ayaw ng Diyos na masaktan ka. Kaya wag mo dapat saktan yung kanyang templo, mga kapatid. Hindi yan kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, magtiwala ka sa Kanya, manalangin ka, tumawag. Katulad ng ginawa ni Haring Ezekias, kahit na nag-aagaw buhay na nga si Ezekias, nanatili pa rin siyang faithful sa Panginoon, diba? Hindi siya lumapit sa ibang Diyos-Diyosan para siya'y hallelujah. Sa kabila ng ang sinundan niyang hari masasamang hari, may mga hari pa rin na talagang tapat
na namuhay noong panahon ng mga hari dyan sa Israel. No, katulad ni Haring Ezekias na simula una pa lang nagtiwala na sa Panginoon. No, kahit naghimagsik siya sa sa kaharian ng Assyria, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Maging may mga death threats sa kaharian niya, nagtiwala pa rin siya sa Panginoon. Kahit hanggang sa mamamatay na si Haring Ezekias, diba? Nagtiwala pa rin siya na, Lord, alalahanin mo yung katapatang ginawa ko sa iyo. Nahabag naman ng Diyos, in-extend pa ang buhay niya hanggang 15 years. Diba? O ganun ka makapangyarihan ng Diyos kung sa Kanya ka magtitiwala. Diba? Kung ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon, ipagkatiwala mo lahat, hindi ka mabibigo. Mga kapatid, hallelujah. So patunay na ang Diyos talagang makapangyarihan, di ba? At lahat din ng mga walang kabuluhan na sinasabi ng tao, pagsusulit niya yan pagdating ng oras. Mga kapatid, katulad ng ginawa nitong hari na Sinakerib, di ba? Puro panlalait, pang-aalipusta ang ginawa sa Israel, di ba? Sinasabi niya, meron bang magagawa ang Diyos sa kapangyarihan ko bilang hari? Diba? Maski yung mga Diyos-Diyosan, yung mga templo ay winasak ko, sabi pa ng na yon, ng Haring Sinakerib na yan. Hallelujah. Ganyan sila ganyan sila manlait sa Diyos. Hallelujah. Mga kapatid, ano pa bang ating so next ko na lang ito pag-aralan yung ibang mga so mga kapatid, tinatapos ko na po ang ating pag-aaral ngayon kasi masyado kasing mahaba yung ibang mga mga slides kaya hindi ko na muna itutuloy. So kasi hindi naman ako nakapag-start ng maaga. Gusto ko man sanang pahabain, parang may gusto pa kasi akong gawin. Kaya ayun, naway may natutunan kayo sa ating napag-aralan ngayon about sa Assyrian Empire, sa Table of Nation kay Ashur, na siyang ninuno ng mga Assyrian king. Yeah. Sila'y mga anak ni Shem. Mga kapatid, anak ni Shem itong mga Assyrian. Ngunit sa kabila nun, sila'y nalinlang pa rin sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Mga kapatid. So halos lahat naman ng mga bansa talagang na biktima ni Satanas na sumamba sa Diyos-Diyosan. Kasi ang mga fallen angel, kumalat yan sa buong daigdig. Yan yung mga nagturo ng mga paganismo. Yun 1/3 of angel sa kalangitan binagsak dito sa earth. Kasama ni Satan. Siya nga yung tinutukoy sa sa Isaiah chapter 30 pa yun. Yung pinag-aralan natin last time, mga kapatid, Isaiah chapter 30. Oh, 31 yun. So, i-review nyo na lang yung last kong topic. Di ko na uulitin. Ang tinutukoy nun, si Satan din, maging sa Isaiah chapter 14, Ezekiel chapter 28. Si Satan po, karakteristik ni Satan ang tinutukoy doon, at yun yung mensahe doon na ibabagsak sa kalaliman, walang iba naman kundi si Satan.
Kaya, so mga kapatid, sa susunod po muli, nawa ang mga tao na wala pang pagkakakilala sa Panginoong Hesus ay makakilala sa Panginoon habang may pagkakataon pa. Hallelujah. Lumapit tayo sa Diyos, mga kapatid. Siya lang ang tangi nating sandigan, tangi nating kalasag. Iingatan niya tayo sa anumang mga ating nararanasang mga problema at pagsubok. Katulad ng pag-iingat ng Panginoon kay Haring Ezekias ng Juda. So mag-pray na tayo. Ama, salamat po sa hapong ito, sa kakatapos lang ng pag-aaral namin ng iyong salita. Panginoon, Lord God, patuloy ka pong kumilos sa aming buhay. Patuloy nyo kaming pakaingatan, proteksyonan ang buhay namin, ang buhay ng bawat isa, maging ng aming mga pamilya. Panginoon, Lord God, salamat po sa mga salita na siyang ibinigay nyo na magbibigay encouragement, Panginoon, Lord God, sa amin na sa iyo'y patuloy na manampalataya anuman ang aming sitwasyon, Panginoon. May mga problema man o wala, Panginoon, nawa pakaturuan mo kami na sa iyo'y lumapit, magtiwala, Panginoon. At Lord, salamat po sa hapong ito. Salamat sa mga ibinigay mo na siyang magbibigay kalakasan sa amin, Panginoon. Lord God, anumang mga dumating sa aming buhay, pagtaasan man ang lahat ng mga bilihin, Panginoon. Lord God, nawa, Panginoon, huwag niyo pong itulot na mawala ang aming pananampalataya ng dahil lang sa aming mga nararanasan, Panginoon, na kami magpatuloy pa rin hanggang wakas, dahil ang manatiling wakas manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas, Panginoon. Salamat, Panginoon. Purihin ka at dakilain. In Jesus' name. Amen. So, salamat po mga kapatid sa mga nakinig. Naway ma-share nyo ito. Nawa sa mga mag-replay ay i-replay nyo na lang po. God bless po. And I love you with the love of the Lord. Bye-bye na po.